morning boys and girls. It's your boy, Randy Boy. Namamaga pa yung mata natin boys and girls dahil tinanghali tayo ng gising. May appointment tayo ngayon. So, ang appointment natin ngayon is yung ating driving test. Ayan, so challenge na natin yung driving exam natin dito ulit sa Spruce Grove kasi mas maliit yung city dito, mas maganda. Hindi ko lang alam pero sabi nila medyo mahigpit daw dito pero mas komportable ako rito kasi kukunti sa sakyan kumpara sa Edmonton. Saka lang stoplight eh. Ayan pala boys and girls, no, yung nasa harapan ko si Kuya Rodel yan. Aalalayan niya ako. Ayan, thank you Kuya Rodel Andrada sa pagsama sa akin sa exam. Natulog pala ako boys and girls kina Kuya Mon. Thank you so much. Pagas muna tayo boys and girls. Ako bijuan mo. Oh, yun oh. Nagpapagas din si Kuya Rodel. Kuya Rodel. Yo. Ayan. Select fuel. Yes. Insert payment card. Yan. Dapat meron ka na ito. Ano yan? Demo. Remove hassle. Ay, hassle pala hassle. Click. Okay. Ito na boys and girls. Kamusta ka naman dyan? Pare. Magkano pa gasolina? Uy! Duramax 6.2 liters na. Wala kaya. Alam mo. Alaki. Bago tayo mag-exam boys and girls, pagas muna tayo, no? Okay. Ang lamig, no? Mga ilang degrees kaya? Check mo muna sa cellphone mo, ilang degrees. Ano ang cellphone mo? Siyempre. Siyempre ko pala yun sa'yo. Kamara niya sa akin. What time is it? 14 degrees. 14 degrees outside. Okay. Yan boys and girls, 14 degrees. Ito pala yung ginasolina natin, 45 liters, boys and girls. Hindi nag-print yung resibo. Let's go. Right? Kapag ganun. Tapos Pag stoplight, tingin left and right. Left and right. Okay. Galaw-galaw. Observation. Okay. Gusto niya yan eh. Tingin palagi sa mirror at saka view mirror at saka rear mirror. Okay. Side mirror at saka rear mirror. Gusto niya yan. Sarado boys and girls. So, ay, naghanap kami parking. Dito tayo. Dito. Nagos na to eh. Ito na. Bye. May pila si Randy Boy. Ay. Insurance sa dala mo? Sasakyan. Kunin mo rin. Hindi, kunin mo yan. Maniwala ka. Kahanapin sa'yo yun. Kunin mo muna. Maniwala ka. Sige, ako pila dito. Maniwala ka. Maniwala ka na sa akin. Insurance saka ano Restro Bumalik siya. Kinuha yung insurance at saka registry kasi kailangan yon. Hahanapan siya. Hahanapan talaga siya. Relax ka lang. Calm. Take a deep breath. Good job. You can do it.
bagsak si Randy Boy. So naka-accumulate ako ng 185 points daw. So sumobra ako ng 110 points. So bawas ng bawas yun, boys and girls, no? Kaya lang, paparada muna ako. Ayun na nga, boys and girls. At nakaparada tayo. And katatapos lang nung aking driving test. And failed tayo, no? So syempre hindi porket matagal na tayong driver sa Pilipinas makakapasa tayo agad. Mabait naman yung instructor. Ayun nga lang, so isa sa mga puntos ko na mali, pagka nagliliko daw ako kaliwa o kanan, hinahawakan ko yung gitna tapos iniikot ko yung manubelang ganun. So yun yung 1 point. And then dapat daw kasi lagi ka nakahawak lang sa 9 o'clock and 3 o'clock pag lumiligo ka, ganun. Kasi daw pagka daw when darating daw ako sa collision, pagka daw naaganon ako, yung airbag pwedeng tumama sa akin, pwedeng mabali or pwedeng yung mukha ko mas maano, hindi daw tulad pagka naka 9 and 3 o'clock is safe. Throw lang daw yung kamay ko tapos dibdib yung ano. Pangalawa, pagka dun sa right turn curve, kasi dito, no, pumaparada yung mga sasakyan sa karsada, sa gilid ng karsada. So considered as ano pala yung, boys and girls, considered as daanan din yun. So pag walang pag nakita mo na may nakaparada dun sa gilid, tulad ko ngayon, nakaparada ako ngayon dito sa gilid, tapos yung susunod na intersection wala nakaparada, punta ka na dun sa right turn. So wag ka mag-stay dun sa left lane mo. So yun ang mali ko. Akala ko pwede kong mag-stay doon kasi akala ko parking na ano lang yun, designated for parking. So yun, isang puntos ko yun. Dapat daw pagka wala na ako nakitang nakaparada at kakanan na ako is mag-right na ako, i-consider ko daw yun as daanan. Ano pa ba? Hindi ko malaman kung bakit ganun. Kada daw si-signal ako, consider ko daw yung shoulder check. Lagi naman akong pag magano, kailangan talaga siguro gaganon ka, no? Pero lagi kasi akong gumaganon eh. Or medyo gusto lang niya. Sabi niya kasi even if it's goofy. So ibig sabihin, kumbaga parang OA na siya, gawin ko pa rin daw. Kaya sabi niya, you should practice shoulder checking even it's goofy. So, kailangan siguro i-OA ko. Pero nag-OA naman ako kanina, boys and girls, ewan ko ba't siguro kada si-signal daw ako, yun ang sinabi niya sa akin. Kasi hindi lang daw pagka turn sa kanan or kaliwa, pag mag-change lane din daw. Pero pag mag-change lane naman, nag-soldier check ako. Siguro not every time lang. So 3, 4 yun eh. Ano pa ba isa? Ayun. So okay naman yung parking ko dun sa curb lang, sa uphill parking. Niliko ko yung gulong. Kaso nga lang, hindi ko siya neutral. Dapat pala yon, in-neutral ko. Intayin kong gumulong yung intayin kong umatras yung sasakyan hanggang sa tumama siya dun sa bump, sa sa curb. Yan. So pagka na ganyan ka, kailangan yung gulong mo na ganun. Tapos in-neutral mo siya, bababa siyang ganun. Tatama siya dito sa bangketa. Kailangan tumama yung gulong sa bangketa. So sabi niya okay yung parking mo, kaso nga lang nung nag-uphill ka, niliko mo lang yung manubela. Hindi mo tapos nag-park ka na. Hindi mo na siya ni-neutral. Dapat yun, in-neutral mo siya. Tapos antayin mo tumama yung gulong doon sa bangketa. 4. Ayun, yung pa isa, sabi yung big mistake ko pala. Yung big mistake ko kasi akala ko pagka dahan-dahan ka lang mag-drive is sabi ko dahan-dahan ako mag-drive, okay na to. So pagkatapos ko daw ng school zone, which is 30, okay naman ako doon. Sabi niya okay ka, papasok ka sa school zone 30. Pag natapos na yung school zone, babalik ka na ng 50 sa maximum speed. Ang ginawa ko, nagme-maintain lang ako ng 30,
Tapos pagka na-realize ko na may overtake sa akin, saka ako tumataas ng speed. Sabi niya, dapat be cautious. Tapos tulad ngayon, August ngayon, sabi niya walang school. So dapat, August ngayon, walang school. So dapat, dire-diretso ko lang sa school zone ng 50. Kasi wala namang school ngayon. So, ba't ka magta-30? Sabi niya sa akin ganun. So dapat dire-diretso lang sa 50. Kasi 50 yung allowed speed lang dito sa loob ng Spruce Grove. Tapos sa labas ng highway is 60 lang. Tapos ngayon nga, pag daw kasi mabagal ka at hindi ka sumusunod sa speed, kasi akala ko pag mabagal, boys and girls, okay na, no? Pag daw pala mabagal ka, nako-confuse mo yung nasa likod at nagkakaroon ka ng traffic. Kasi bakit kaya mabagal to, ganon. Dito hindi tulad sa Pilipinas na pag mabagal ka o overtake kang ganon, lalagpasan ka dito. Kasi kung nasa linya ka, isang linya ka lang hanggang doon sa kung saan ka liligo. Not unless nagmamadali ka or emergency, pwede kang magkaliwa kanan. Yun yung big mistake ko. Dapat daw alam ko yung speed limit. Kasi hindi naman ako lumagpas. You're not overspeeding, but hindi mo minemaintain ko ano yung speed limit. So dapat pala rito, kung ano ba, pag sinabi 50, 50 ka rin. Pag sinabi 60, 60 ka rin. Hindi ka pwedeng, kung nasa 60 ka, magpo-40 ka. Kasi nga magkakaroon ka daw or magkokos ka ng traffic. Yun, 5 pala, 5. So, parking. Tapos yung kamay ko, habit ko daw yun, yung gano'n, habit. Ayun, automatic, hindi ko kasi alam pagliligo ako, akala ko kasi okay. So, yung right turn curve, na akala ko kasi consider ko daw na sasakyan, consider ko yung daanan, yung right side na kahit may nakapark siya. Pag wala nakapark, kumana na ako. Yung uphill park, so niligo ko lang yung gulong, pero dapat daw yun neutral ko para tumama yung gulong dun sa bangketa. So 4. Yung pang-5, yung speed limit. Hindi ako above, pero sumobra ako sa below speed limit. Binayaran ko $160, boys and girls. Aray ko. Sakit. Ang sakit. Sakit, boys and girls. So sabi niya, I'm sorry sir, masyado marami yung points mo. At hindi mo not today, sabi niya ganun. Not today, maybe you can book your schedule again, ganun. Yun lang, boys and girls. Bye-bye 160. So hindi pa rin tayo pwede mag-drive mag-isa, no? Kasi dapat may kasama tayo lagi ito yung magdadrive. Dahil class 7 pa lang tayo. So dapat makuha natin yung class 5 as soon as possible, boys and girls, para makapag-drive tayo ng okay dito sa Canada. Yun. So dito lang matatapos, boys and girls. Ewan ko kung bang itutuloy ko tong vlog ko o kasi nandito na ako sa Spruce Grove. Babalik ako kay Kuya Mon na bahay. At baka makapag-meet up din ako sa ibang ka-church natin dito sa Church of Yeshua. Dito na tayo. Lokohin natin si Kuya Rodel. Mari nakapasa tayo. Tingnan natin yung reaction. Oy, Kuya! Yes! Ano? Ayos? Ayos! Dalawa na tayo. Dalawa na tayo. Parehas. Retake. Ayos na yan. Ano talaga? Retake. Part of the Retake job. ako. Retake lang sa'yo. Ayos na yan. 185 points yung mali ko. Grabe. Nung una nga ako tingin dito pa sa inyo. Ganun talaga pero ganito try and try. Tapos natutunan ko lahat. Yes. Explain sa inyo kung ano yung mga mali mo. Doon kaya next time dapat prepared ka. Okay.
Thank you, ah. Eto na kami, boys and girls! Nakita-kita na! Ayan! Yan o, congratulations! Congratulations! Bagsak! Yeah! Hindi nga! Bagsak. Dami ka ba? 185 points. 185 points ka? Okay lang yan, next time. Hindi nga, seryoso. Hindi ka mo, shoulder check, Actually, sabi nga niya, dapat daw be goofy. Sabi ko, nag-check naman ako, kaso alam gusto niya siguro yung overextend. Sabi ko sa'yo overextend, di ba? Overextend naman ako. So, yun. Next time na lang. Pero ang good news, next time exercise mo, papagawa ako sa'yo. Ano yan? Teka lang. Passport request na? Ipa. Ready, set, go! Eto, naglaro ang mga bata. Seryoso to? Oo, seryoso. No. Just relax there. What? Guys, just relax there, Sky. Because this is a contest, Sky. You know what I mean? Sinushoot yung bola, ha? Ano yan? Pamulso to eh. Pamulso yan. Yan. Nothing but head, ha? Oh! Oh! Ayos! Ay, masarap yung soup kahapon, Brad. Okay, andito na kami ngayon sa bahay ni Kuya Sean and Ate Rudy. Maraming salamat, Pastor, sa Bible study ulit natin. At si Baby nga pala. Kwentong, at kaharap na naman namin ang pagkain. As always. Yan. Thank you po. God bless. Thanks everyone. Thank you for watching.